Hindi siya boto sa lalaking nakilala ng kaibigan niya sa Facebook. Pero paano kaya magbabago ang isip niya? Halika at atin tungayan, mga kapanalig. Hagalpak ang tawa ng kaibigan ng si Cheryl. Tila ba kinikiliti kung makangiti? Ano yan? Usisa ni Leia sa kaibigan. May namit ako sa Facebook. Si Carlo. Malawak ang ngiting sagot niya. Alam mo ba, mabait, tsaka nagkakasundo kami. Sabi pa nito. Natawa na lamang siya. Ang totoo ay nakokornihan siya sa mga ganitong chat-chat. Hindi siya naniniwala na pwede siya makahanap ng disenteng lalaki sa Facebook na siyang gamit ngayon ni Cheryl. Ay nako friend, wag mo na nga sayangin ang oras mo dyan. Baka kung sino-sino lang ang makilala mo dyan. Payo niya. Ayaw niya rin naman na masaktan na naman ang kaibigan niya. Kaya lang, hindi ito nakinig sa kanya. Dahil matapos ang 3 buwan, ay tila sirang plaka itong paulit-ulit na sinasabing magkikita na raw sila ni Carlo. Nagulat at naiiling si Leia. Sure ka na ba dyan? Nakita ko ang Facebook niya. Ano ba ang nagustuhan mo doon? Nayayamot na po niya sa kaibigan. Agad na nawala ang ngiti nito. Teka, bakit? Ano bang meron? Mukha naman siyang maayos, Leia. Pagtatanong nito kay Leia. Teka, tignan mo nga. Ito nasa bukid. Tsaka, naglilinis ng kawadra ng kabayo. Magsasaka pa nga din yata yan. Ano ba yan? Kukuha ka lang ng lalaki, yung magbubukid pa. Nakairap na wika niya. Teka, ano naman kung magsasaka o magbubukid? Grabe ka naman. Mabait naman si Carlo. Yun ang mahalaga. Pagtatanggol ni Cheryl sa lalaking gustong-gusto niya. Alam mo Leia, hindi naman lahat ng lalaki ay gaya ni Ryan at wala namang kaso yun sa akin. Ang mahalaga lang ay yung itatrato ako ng tama at hindi ako sasaktan. Mahabang litanya pa nito. Si Ryan ay ang kasalukuyang kasintahan ni Leia. Isa itong matagumpay na inhinyero. Ang pangit naman kasi ng taste mo. Sabi ko nga sa'yo, irereto kita sa kaibigan ni Ryan. Ayaw mo naman kasi. Ayaw mo yata ng matino at disenteng lalaki. Nahihiling na sabi niya sa kaibigan. Napabuntong ng hininga ng malalim si Cheryl. Baka sa mukha nito ang pagkadismaya sa sinabi ng kaibigan. Hay nako Leia, alam ko naman na ginagawa mo to dahil ayaw mo na masaktan ako ulit. Pero hindi ba pwede na maging masaya ka na lang para sa akin? Hindi ba pwede na hilingin mo na lang na sana ay mabuting tao si Carlo at hindi ako sasaktan? Nagtatampong hika ni Cheryl. Dahil sa sinabi ng kaibigan, ay tila ba nakadama ng sundot ng konsensya si Leia. Tama ito. Dapat nga ay suportahan niya ito. Ngumiti siya bago nagsalita. Sorry na. Teka, gusto mo ba na samahan kita sa unang date niyo ni Carlo? Nakangiting tanong sa kaibigan. Nais niya na bumawi sa mga nasabi niyang hindi maganda. Sunod-sunod na tango naman ang naging sagot ni Cheryl. Napailing na lamang si Leia. Ang totoo kasi ay hindi pa rin niya gusto si Carlo. Kaya lang, ayaw niya naman na pag-awayan nila magkaibigan ang tungkol doon. Naisip niya na ipapakita niya na lang yun kay Cheryl sa araw na makilala nila si Carlo. Ipapakita niya na hindi ito dapat makontento sa mga gaya ni Carlo. At sumapit nga ang pinakahintay na araw ni Cheryl. Makikita na sila ni Carlo. Tumaas ang kilay niya nang bagitin ni Cheryl ang pangalan ng restaurant kung saan sila magkikita. Uy, teka friend, baka ikaw pa ang pagbayarin niya ng buong bills niyo ha? Pabirong hirit niya na umani ng matalim na irap mula kay Cheryl. Maaga pa nang dumating sila. Ngunit naroon na ang lalaki. Tahimik itong nakaupo sa isang sulok ng restaurant at sa isang mesa ay may nakapatong na 2 bungkos ng magkaibang bulaklak at mukhang mamahalin pa. Agad itong tumayo nang makita ng papalapit sila Cheryl.
may ngiti sa labi ng lalaki nang iabot sa kanila ang mga bulaklak. Maganda ang tindig, kahit simple lang. Maganda ang mga bulaklak. Sa isip-isip ni Leia, ikinagulat pa niya na alam ng lalaki ang paborito niyang bulaklak. Sinabi raw pala ito ni Cheryl. At sa pakikipag-usap ni Leia sa lalaki, ay wala siyang makitang ni isang kapintasan man dito. Magalang ito makipag-usap sa kanila. Maging sa mga serbidora ay maayos itong magtrato. Isa pa, nakita niya na tunay na tuwa sa mukha nito sa tuwing kausap nito ang kaibigan niya. Dito na pagtanto ni Leia na marahil nga ay nararapat din ito para sa kaibigan niya. Ngunit may isa na lang siyang tanong. Kaya ba nitong buhayin ng kaibigan niya? Hindi ba't isa ito magpubukid? Abay, ayaw naman niya na madehado ang kaibigan niya. Kaya naman, pasimple siyang nag-usisa. Teka nga pala Carlo, ano nga pala ang trabaho mo? Wika ni Leia. Hindi agad ito nakasagot. Tila ba nag-iisip ito ng sasabihin? At bahagya nakaramdam ng pagkadismaya si Leia. Mukhang tama nga ang hinala niya dito. Sa farm ako nagkatrabaho, sagot niya. Teka, maayos naman ba ang kita at sahod mo doon? Pahabol na tanong ni Leia. Ngumiti pa si Carlo bago tinuro ang tatlo na lalaki sa katabi nilang mesa. Awa naman ng Diyos ay napapakain ko naman ng maayos ang mga bodyguard ko at nabibigyan ko sila ng maayos na sweldo. Kaya oo ang isasagot ko, Leia. Tila naaaliw na sagot nito. Nagulat at napanganga si Leia, lalo na noong kumaway ang mga lalaking nasa kabilang mesa. Teka, bodyguard? Bakit may bodyguard ka? Gulat na tanong ni Leia. Maya-maya ay nagsalita na si Cheryl. Alam mo friend, hindi kasi siya magbubukid o magsasaka. Siya ang may-ari ng farm, paliwanag ni Cheryl. Tinignan niya ng malalim ang kaibigan. Teka, alam mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto ko lang na makita ang reaksyon mo. Alam ko naman na hindi ka boto kay Carlo noong una pa. Natatawang paliwanag niya. Pasado na ba ako para sa kaibigan mo, Leia? Tila nanunukson tanong naman ni Carlo. Abay, pinagkaisahan niyo naman akong dalawa. Nahihiyang wika ni Leia. Hiyang-hiyaman ay tuluyan ng nawala ang agam-agam ni Leia. Dahil panatag naman siya na magiging maayos ang kalagayan ng kaibigan niya sa lalaking una ay pinaginalaan niya at inakala na ito'y magsasaka at magbubukid lamang. Humingi ito ng tawad sa kaibigang si Cheryl sa lahat ng mga hindi magandang sinabi niya kay Carlo.